Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about ito sa pag-react ng isang political strategist na si Malutik Kia ho mga ka-action. Pinagtatanggol niya at tutol din po siya sa isang resolusyon na sinusulo ngayon o pinag-aaralan sa Kamara na yung nasabing resolusyon ay para suportahan ang ICC na papasukin dito sa Pilipinas. Okay. Ang sabi ni Malutik Kia, hindi na daw kailangan. Oo. At kaya naman daw ng ICC yan. Okay. So, sa madaling sabi, bakit kailangan paggagawa ng resolusyon? Kaya naman siguro pumasok ng ICC kahit walang suporta ang gobyerno ng Pilipinas. Okay. At sabi niya, ayon pa sa kanya, hindi pa daw laos ang impluwensya ni Lolo Digong. Para lubos ho natin maunawaan at bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panoorin po natin ang nasabing video. Politika ang nakikitang dahilan ng isang eksperto sa muling pagtalakay ng mababang kapulungan ng Kongreso sa usapin ng pagpasok sa bansa ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa political strategist na si Malutik Kia, hindi naman kailangan na gumawa pa ng resolusyon ang Kamara para kausapin ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon dahil kahit ang ICC ay kayang gawin ito. Una, hindi na tayo miyembro. Ba't ba tayo ang nag-i-insist na i-welcome pa sila? Di ba sinabi rin ng kasalukuyang presidente na maayos naman na ang ating judicial system. So hindi ko maintindihan kung ano ang punto ni Congressman Abante at ni nung Congressman Gutierrez. Ang tingin ko doon, politikang politika. Kasi pag binasa mo yung resolution, wala lang eh. Samantala, hindi imposible na tutuhanin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtakbo nito sa 2025 at 2028 midterm at national elections. Una nang sinabi ng dating Pangulo na kung patatalsikin ang kaniyang anak na si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment ay mapipilitan siyang muling tumakbo bilang senador o pangalawang Pangulo. Mahirap isipin. Pero kung ang konteksto ng pinanggagalingan, yun nangyayari ngayon, posible. Kasi depende eh. Nasa kanila yung laro sa kabilang side. Impeach mo anak ko o rerespetuhin nyo. Yun lang yun eh. At alam naman natin si President Duterte, pag naghayag, tinutotoo. Kaya yung iba, sa tingin ko, will be going back to their drawing boards and determining. Ayon kay Tikia, malaki pa rin ang impluwensya ni dating Pangulong Duterte sa publiko at marami pa rin sa mga Pilipino ang may tiwala sa dating Pangulo. Sa aming pahayag survey, si President Duterte parating nagna-number 1. Again, tinitingnan ng mahalaki ng taong bayan yung 80% approval rating niya nung nag-retire. Sa tingin ko malaki pa rin ang impluwensya. Hindi siya spent force, hindi siya laos rather. Ayon kay Tikia, magkakaroon ng bagong politika kapag natuloy sa muling pagtakbo ang dating Pangulo dahil marami sa kanyang mga dating kaalyado ay lumipat na ng partido. Pero para kay Tikia, maaga pa ang pagpasok ng politika. Anya, resolbahin muna ng pamahalaan ang mga pangunahing problemang kinakaharap ng ekonomiya ng bansa. So yun na ho mga ka-action, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang sabi ni Malutik Kia, isang political strategist ho mga ka-action. Ang sabi niya, ang nasabing resolusyon, ang nakikita niya ay parang pinupolitika lang. At ang nasabing impeachment ay pinupolitika lang din. Ganun po ba yun? At ang sabi niya, ang sabi ng kasalukuyang administrasyon ay maayos ang judicial system dito sa Pilipinas. Alam niyo po, Malutik Kia, ma'am, mawalang galang na ho sa inyo. Ang issue po ay hindi kasalukuyan ngayon. Ang issue po na gustong suportahan ang ICC para pumasok
ay nung nagdaang administrasyong Duterte. Bakit tutol ho kayo? Oo, bakit tutol po kayo? Wala namang mawawala sa Pilipinas kapag pinapakailaman tayo ng international. Dahil yan lang po sana ang pag-asa ng mga pamilya nang nawalan ng mahal sa buhay na maging patas ang nasabing investigasyon. Kasi ho, masakit man sabihin, masakit man isipin, kung ang ating mga kapulisan ang mag-iimbestiga dito, malamang sa malamang, hindi po patas ang magiging investigasyon. Oh, sa totoo lang ho, yan po ang nakikita kong senaryo kapag ang gobyerno natin o ang mga kapulisan natin ang mag-imbestiga sa nasabing war on drug nung nagdaang administrasyon. Okay. At doon sa sinabi ni Malu Tiquia na dapat pagtuunan ng pansin ang mga pangunahing problema ng bansa na kinakaharap natin dito ngayon. Tama po kayo. Dapat yun po ang unahin ng gobyerno. Pero teka muna, hindi ba malaking problema ang dapat ang nagdaang administrasyon na yung war on drug? Malaking problema po yun. Hindi po yun sabi na simpleng problema lang. Ha? Dahil marami ang naghihintay na makamit nila ang totoong katarungan. Yun po yun ang punto ng ating mga kababayan nang nawalan ng mahal sa buhay. Kahit hindi nga po nawalan ng mahal sa buhay nung the time, ay naghahanga din po ng totoong katarungan at patas na investigasyon. Yun po ang punto namin. Madam, mawalang galang na ho sa'yo. Ngayon, sa sinasabi mong pangunahing problema ng bansa, isa din yan sa gusto naming iresolba para malinis na ang mga kandidato na tao sa nasabing investigasyon ang kanilang mga pangalan. At lalong-lalo na kapag maging clear ang mga taong yan, ay talagang napakaganda at napakasarap pakinggan na malinis ang Pilipinas nung panahon ni Duterte. Kung wala silang nilabag na rules sa batas natin. Pero kung mayroon, wala ho tayong magagawa. Huwag nyo na pong ipilit ipagtanggol ang taong nasisira na ng tuluyan. Yan lang po mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.